Isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang. Wala ako sa kanyang koneksyon, hindi kami close. Para alam ng lahat, nagpa-derby pa yan si General Estomo doon sa farm ni Lito Guerra. Magandang hanap buhay yung online sabong. Nabigyan ako ng 2 beating station. Paano ako maghingi ng sorry? Wala naman akong kasalanan. Maring tinanggihan ni whistleblower Julie Dondon Patidongan ang hamon ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo na humingi siya ng public apology. Iginiit niya ang bawat pahayag niya ay hindi chismis kundi suportado ng matitibay na ebidensya. Hindi siya uurong dahil anya ang katotohanan ang kakampi niya. Matatanda ang binunyag ni Julie Patidongan ang pangalan ni retired General Jonel Estomo bilang isa sa mga miyembro ng tinaguriang Alpha Group, isang makapangyarihang alyansa umano ng mga negosyante at investor na itinuturong nasa likod ng serya mong pagkawala ng mga sabongero. Wala naman akong sinabing siya ang dumudukot. Ang sinabi ko lang sa kanya na miyembro siya ng Alpha. Lubog talaga siya. Ang nakalutang na pangalan, si Bernita Coy at saka si Lito Guerra. Para alam ng lahat, nagpa-derby pa yan si General Estomo doon sa farm ni Lito Guerra noong January 28, 2023. Pero sa isang panayam, todo tanggi si Estomo. Giit niya, wala siyang kaugnayan sa nasabing grupo at minsan lang daw niyang nakita ang itinuturong utak ng operasyon, si billionaire gambling tycoon Atong Ang. Isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang. Wala ako sa kanyang koneksyon, hindi kami close. Ako personally, nagaganap akong pamamaraan kasi nga gusto ko siyang makilala. Personally si Atong Ang, nung ako ay Regional Director ng Bicol Region. Ang reason ko is una, nagpasalamat ako sa kanya sa mga tulong ng kanyang Pitmaster Foundation sa Region 5. Pero sagot ni Patidongan, hindi niya kailanman sinabi na direktang sangkot si Estomo sa aktual na operasyon ng pagdukot. Ayon sa kanya, lubog si Estomo. Ibig sabihin, kabilang sa isang underground na grupo sa loob ng Alpha. Maaring hindi raw ito aktibo sa desisyonan, pero isa umanong investor na tumatanggap ng bahagi sa milyon-milyong kita. Inilahad din ni Patidongan na dumalo raw si Estomo sa isang sabong derby sa farm ni Lito Guerra noong January 28, 2023. Sabi pa ng source, ang mga lubog na pulis ay kadalasang tago at hindi inilangagay sa opisyal na record, lalo na't bawal sa PNP ang pagkakasangkot sa anumang uri ng sudal. Isa pang mabigat na punto ni Patidongan, hindi raw totoo na walang koneksyon si Estomo kay Atong Ang. Ayon sa kanya, may pag-aari umanong online isabong betting station si Estomo, isang bagay na mismo si Estomo ang nagkumpirma sa parehong panayam. Nakita ko rin yung opportunity, magandang hanap buhay yung online sabong. Yun lang ang ano ko, na maglaro ko kasi nung time na yan, na nauso yung expansion ng online sabong, nagkaroon ng mga betting station. So, patulong ako, nabigyan naman ako, kaya nagkaroon ako ng, actually binigay ko sa anak ko para may buhay yung anak ko sa General Santos City. Nabigyan ako ng 2 betting station. Ayon kay Patidongan, malapit na raw maisapinal ang kanyang opisyal na affidavit. At kapag naisumiti na yun, may pasabog siyang reklamo laban sa mga nasa likod ng tinatawag na Alpha Group. Ibig sabihin lang yan, this is far from over. Kung totoo ang mga paratang ni Patidongan, sino-sino pa kaya ang madadawit? Ilang pulis, ilang negosyante, ilang opisyal ng gobyerno. At ang mas mabigat na tanong, hanggang saan aabot ang imbestigasyong to? Samantala, isang madilim at nakakagimbal na sikreto ang natuklasan sa Laurel, Batangas. Sa isang liblib na bahagi ng pampublikong sementeryo, naghuhukay ang mga otoridad. At ang kanilang nahukay, bangkay. 1, 2, sunod-sunod, hindi kilala, nakatali ang mga kamay, may tama ng bala sa ulo, at ang pinakamasaklap, nakabrief lang. Ayon sa mga report, ang mga bangkay ay dinala mula sa isang lokal na punerarya, ang DCO Funeral Services. Pero walang pangalan,
walang dokumento, walang nakakaalam kung sino ang mga ito. Parang basura lang na itinapon at saka ibinaon. Ang mga labi halos hindi na makilala, halatang pinabayaan. Sinubukan ng mga investigador hanapin ang pagkakakilanlan ng mga biktima sa mga police records at civil registry. Pero ito ang problema. Wasak ang mga dokumento, nilamon ng baha, naubos dahil sa bagyo. Tila sinadya ng panahon at sistema na mawala ang bakas ng mga taong ito. Sa paningin ng ilan, wala silang halaga. Pero sa mata ng hustisya, sila ang ebidensya. Ang lugar kung saan inilibing ang mga bangkay, isang madilim at liblib na parte ng bayan. Walang ilaw, walang dumadaan. At kung tatanungin mo ang mga residente, matagal na raw may mga bangkay na basta-basta na lang iniiwan doon. Sanay na raw sila, tahimik na lang, takot na baka sila na ang sunod. Pero hindi ito basta ordinaryong kaso. Ayon sa Department of Justice, maaring konektado ang mga bangkay sa mga kaso ng nawawalang sabunggero. Mula pa sa mga iligal na tupada hanggang sa kidnapping at murder syndicate. Posibleng ito na ang sinisigaw na pruweba. Nagsimula na raw ang DNA testing para malaman kung ang mga bangkay ay ilan sa mga misteryosong nawala nitong mga nakaraang taon. Nakakalungkot isipin na sa bansang ito, may mga tao palang basta na lang pinapatay, itinatapon at nililibing na parang hindi sila tao. Walang pangalan, walang hustisya, walang nagmamalasakit. At ang dapat sumagot, tahimik. Ayaw magsalita. Kahit ang lokal na pulisya, tikom ang bibig. Ang katotohanan, kahit anong tago, ay lumalabas din. Kahit gaano kalaki ang pangalan mo, gaano kakayaman, o gaano karami ang koneksyon mo, sa huli, babagsak at babagsak ka rin. At para sa mga whistleblower tulad ni Patidongan, mabigat ang pasanin ng pagbubunyag ng katotohanan. Pero kung walang lalaban, kung walang magsasalita, mananatiling tahimik ang mga puntod ng nawawalang sabungero. Ngayon, nasa kamay ng investigasyon ang susunod na kabanata. Pero sa totoo lang, nasa ating mga kababayan rin ang desisyon. Papayag ba tayong patahimikin ang kwento ng mga nawawala? O tutulungan nating ituloy ang laban para sa katarungan at para sa katotohanan?